Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati, pangarap na namin ang comment bago na script sa matatapatan ng maiwagang ruleta. Pero natuto na kami, hindi namin kayang gawin. Ito ang Magic Ruleta! It's time! Maikutin ang Magic Ruleta! So, Attorney Jess, will you do the honors? Wait lang, kumakain pa. Ano ang gagawin ko? Sabihin niyo Stop na or go? Go! Ruleta. Okay. With a hand sign. Go Roleta! Ang galing. Buhay ang barangay, buhay ang barangay. Oh, malas ka. Ayan. Best friend ko yan! Ay, ito po, Robin Hood Padilla na ano ba? Blinak ako niyan sa Facebook. Blinak kayo? Oo, last week Sino na. pa? Last week Yeah, na access yeah. ko pa. Si The one with the check mark, Senator Robin. Ay, week The one pala with the eh. check mark. Last week na access ko pa. Ewan ko kung ano ba yung sinabi ko. Ang dami ko kasing sinasabi. Wait, ano ba doon? That is, ano tawag Wait lang, dito? check ko nga, baka na-block din ako. At the badge of honor. Yes, ang star student ng University of Prison na parang ngayon standing on behalf of the Chinese Embassy. Self-admitted. University of University of Prison. Prison. Tsaka frequent Google user. Wow. Komunista daw. At komunista. Muslim communist. Muslim Kasi may communist. Christian communist, may ano daw, ganun. Grabe, yung nare-define pre-Marx talaga ni Robin communist, Padilla ang mga bagay-bagay. Pero inaway niya si Admiral Tariela. Oo. Siya daw, di umano ang nag-draw ng Hindi first ako blood. blocked. Hindi ako blocked. You heard it first. Friends pa kami. Okay pa kayo? Plan D survived. Kumalala niyo meron tayong Plan B. Ano masasabi mo dito kay kay Robin Padilla, Attorney Jess? Sinisi niya si Rear Admiral J. Tariela. Yes. Kasi nung una, ang weird. May Office of Senator Robin Padilla statement. Maayos. Na maganda, oh. Condemning Condemning China. the racism. Wait, The weird position. dahil maayos. Weird. Hindi. Baka Block ka na. So, Baka ipatawag ako. Ikaw na yung nakablock. Safe ka na. Safe ka na. O yung Plan B mo. Baka ipatawag ako sa hearing yan. Ang weird kasi, maayos na yung statement. Tapos, a few hours later, nag-post siya sa sarili niyang Facebook. Parang yung statement, I assume, ngayon, no, in hindsight, rinilis na ang kanyang Staff. Staff. Or with disapproval, pero rinilis ng staff niya. Pero syempre, nag-post pa siya sa Facebook na parang kumakambyo, which is admitting na monkeys naman daw talaga ang Pinoy. Hindi ako to Senator Robin, na parang we're brown monkeys, pero ang China, tsaka yung iba parang yellow monkeys. So double racism. Racism against ourselves. Oh my God. And then racism against our neighbors na nga. Ang malingan na nga yung China. Tinutuloy pa niya yung pagkakamali. So that's very weird. Kasi maganda na yung statement mo, parang kumambyo ka pa, and then he blamed J. Pero Tariela. since may Plan B ako, let me defend it from... Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Dapat proud ka sa akin. Ayan, hindi ko alam yung plan B. Ano ba yung plan B mo? Calisthenics natin. No, I think what happened there is, of course, bilang isang Pilipino, dapat na insulto ka. Sa talagang disgusting, racist, everything. Meron pa silang palusot na, hindi naman kaming gumawa yan. Hello, China Daily yan. It's like parang PTV gumawa, tapos sabihin mo, hindi gawa ng Philippine government yan. But having said that, dapat bumalik siya ulit dun sa narrative nila. Kasi ang narrative nila, kahit anong ginawang mali ang China, at the end of the day, kasalanan ng Marcos administration or specifically kasalanan ng Philippine Coast Guard, DND, na nagtitrigger sa China. So parang mali ang China, pero wag natin kalimutan yung ugat ng problema. Ang ugat ng problema yung ating alyansa sa Amerika, yung pagiging tuta natin sa Amerika, mga ganon. So I think he tried to harmonize itong seemingly contradictory positions sa lumabas. By creating new contradictions. Well, but contradiction is the name of the game for him, di ba? Well, we all know who is the first aggressor. It has always been China. We never militarized the artificial islands in the West Philippine Sea. So we cannot be at fault, no? We are not increasing aggression. We are not doing salami slicing, mga cabbage strategy, yung mga ramming of our ships. Wala tayong ginagawang ganun against China. So we cannot be the aggressor. Hindi pwedeng mabaliktad yung narrative na ginagaslight lagi tayo ng mga Chinators na parang tayong may kasalanan. Si J. Tariela may kasalanan dahil may West Philippine Sea Transparency Gaslighting yun, gaslighting. Gaslighting yun. Tayo ang calling out the bully. So if we're calling out the bully cannot say, kami naman ang binubully. Diba? Ako lang, gusto ko lang dito sabihin, sorry, hindi ko mapapigilan to si Senator Robin Padilla, no?
bukod na nga sa mahina ang utak nito pagdating sa mga deliberasyon sa Senado, and I will call a spade, no? Hindi ako natatalinuhan dito sa mga diskusyon mo para hindi mo ginagawa yung homework mo, no? Akala mo kung sino ka pagdating sa ICC na nationalistic ka, makabayan ka, ayaw mo na inuusig tayo ng mga banyaga. Pero pagdating sa Tsina, isa ka sa unang-unang dumidepensa sa Tsina. Traidor ka, Robin Padilla. Mapabagbalat kayo ka, dual face ka, hindi kami naniniwala sa'yo, wala kang integridad. In fact, gusto kong sabihin for the record na sana lang hindi ka pinakiwalan sa loob ng preso. Deserve mo ang preso dahil ikaw ay menace sa society. You are endangering the Filipino people and forever, forever. Ang pinakayaw ko talaga mga traidor Traidor na katulad mo, naging spokesperson ka ng China. Hinayaan mo na sana yung staff mo dun sa statement niya, no? Pakainin niyo lang ang kanya. Talagang naiinis ako. Coconut. dahil tinatraidor mo yung maraming mga Pilipinong bumoto sa'yo. And in 26 fact, if there's anything that unites the Filipino people right now, na magkakaiba tayo pagdating sa mga Duterte, maybe. Magkakaiba tayo maybe sa lahat ng mga problema. Pero pagdating sa West Philippine Sea, tandaan mo, united ang mga Pilipino, atin yan, ipaglalaban natin ang ating teritoryo dyan. Mga kababayan, heard mo na ubos ang post-endorphin run ni Atty. Dino after niyang mag-10K. At dahil po dyan, mag-go ruleta na tayo. Go Roleta! Yung start na mo endorphins mo dun At ayan, ang lumabas na nga sa ating O yan, bawi. Bumait ka na. Goodbye! Ayoko talaga sa mga traidor kasi. Ayun. Ito hindi itong traidor sa bayan. Ito itong naniniwala Baliktad ng ito ng Sino bang natamaan ng ating ruleta? ang ating member ng public prosecution, no? Si Akbayan Representative Jokno. Chel Jokno. You're Yes. Dean sa College of Law. Wow! Sabi ko nga kay Dean Shell, pasensya ka na Dean touch move ka na sa akin. Kung ban-ban ako, kasalanan mo. Pero very proud ako, no? I remember, nung nagsasalita na naman siya, no? Very proud ako as his student. Kasi talagang ganyan yan si Dean Shell. Malumanay, no? Kung magpaliwanag, laging kalmado, laging lucid, but direct to the point. I remember I was part of his team nung nag-amicus curiae siya sa Supreme Court, no? Doon sa isa sa pinaka-importanteng kaso nung panahon na iyon. And kitang-kita mo talaga na hindi siya nagpaparatel, no? Kahit anong mangyari, kalmado lang tayo, i-communicate lang natin ng maayos. Isa sa pinakamagaling na abogado ng Pilipinas, isa sa pinakamagaling na litigators ng Pilipinas, and we've seen him in action, no? Napakalinaw. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga deliberations ng mga past impeachment to corner certain senators who may have the tendency to vote against what he is saying. And for the record, sinabi niya, ito mga sinabi niyo noon, no? So napakatalino, napakagaling. Saludo kami sa iyo, Congressman Ako Shell mabilis Jokno. lang. Parang bagay siya dun sa nagsispeech siya sa Senate, no? Parang bagay na bagay. Parang at home na at home. Dapat baliktad siya yung senador. Yes, parang ganun di ba? Hindi nga baliktad Dapat siya senador, yung isa wala. Wala nang baliktad. Oh, Wala. kasi isa Balik sa kulungan. Kasi Balik sa ano. kung baliktad, baka mapunta pa sa House. Sa Congress. Kawawa naman ang House. Inangat na nga ng House, tapos ibabalik. Pero alam mo, maganda maging congressman yung isa. Kasi mas madali siyang dun cornerin sa house. At saka diluted siya doon, isang piraso lang siya doon. Correct, sa- walang papansin sa kanya doon. Hindi, mas bagay talaga sa kulungan. Pero yung Hindi, pero maganda na nandun siya kasi ang dami natatalo dahil sa kanya. para maging Robin Hood din to, wag na lang. Let's keep him there. Alam nyo si Atty. Dino mentioned yung technique ni Atty. Jokno nung sa oral arguments niya. He mentioned Senator Cheese and Senator Alan Peter, yung mga sinabi noon. Actually, lagi nang ginagawa yan ni Atty. Chel Jokno when nag-oral argument sa Supreme Court. Yeah. For example, parang if I remember correctly, may isang kaso, tapos sinight niya si Justice Berberabe to justify na ito yung dapat na posisyon. Pero ang kausap niya, si Justice Berberabe. Yeah. Parang ka pinapaharap sa salamin ba, no? You wrote in the ponencia of Justice Berberabe in the case of ganun. So ganun din kay APC, He does saka kay justify. Senator Cheese. Saka well-researched, alam mo, nung mag-oral arguments kami, pinasit niya kami ng mga 2 or 3 oral arguments before para pakinggan yung mga Supreme Court justices and kung kailangan namin identify kung asaan sila sa spectrum
no? Para makita namin kung ano yung central tendency nila. Are they a little bit more conservative? Tapos pinasuyod sa amin lahat ng mga jurisprudence na sinulat nila para kung conservative side ba sila, liberal side sila, centrist ba sila. Kasi yung aming kaso is a little bit asking for judicial activism, no? So ang galing ng mga methods na natutunan namin dan kay Chel Jokno. Gusto ko lang sabihin, paborito ko yung meme na nakita ko, no? So pinakita si Dean Chel, no? Si Congressman Chel Jokno. Tapos merong pinakita isang picture na nagsinisik ang nakita mata. ko yan. No joke. No joke. Kasi sa... No joke, no joke. No joke, at dahil joke dyan. Basta si Joke, no, yung isa yellow joke. Isa no joke. No joke, joke. Bakit? Parang ka. So wait, sabi mo kanina may spectrum. Ay, kasi nasa gitna. Plan B. Ang masasabi ko lang, Ay, lumabas, Richard Tisarian. bakit si Gadon ang kasama? Tom Percy. Ang ganda eh. Kami ni ano, di ba, Percy? Secretary Gadon. Oo. Ayan, Wow. Tatlo. Gadon. Congratulations eh. na na-dismiss. ang Na-dismiss. inyong, Congratulations. Thank you so much. congratulations din sa abogado. No, Of course. Na pinapahamak ang sarili kanina na dinidison ko, hindi ko to kilala. Masisira yung candy ko sa'yo. Okay? Therefore, one, yun, nanaigang press freedom, I think, sa desisyon na to ng Supreme Court na sinusuporta. At saka yung free speech. No? At saka yung academic freedom, ang And depensa academic namin dito freedom. kay Richard, isa siyang profesor. And ang sinabi lang naman ni Richard, no, 13 ang appointee ni Duterte doon sa Factual. Factual. And recognize naman ng Supreme Court yon na factual ito. And any academic worth his salt should be able to explore that particular academic question, 'di ba? Ano ang correlation kung meron man, no? Yung political appointments, meron bang utang na loob? Yung mga justices, lalo na may kultura tayo ng Utang na loob. no? That is a legitimate academic question. And in fact, you can even draw economic analysis, correlation, 'di ba? Dito, no. So isa sa mga depensa 'yan. Pero ang Meron paborito ko literally study on that eh. But I'll be careful kasi baka ma-MR. No, but in May ilang fairness, days ka pa. May ilang days ka pa, Richard. Ganyan basta sinasabi lang natin yung argumento natin, that's fine. That's fine. Madaming librong nasulat, nagtuturo, nagta-travel around the world to discuss politics. pero yung ponensya na, if you look at it, in fairness, parang meron pa yung parang almost quantitative breakdown na kung ganito yung following mo, yung presence mo, you're a certain public figure and all. Kasi, in fairness, like, hindi naman absolute yung freedom of speech. So I think there was also kind of a, and here I respect the Supreme Court na, of course, na-reassure tayo dun sa kanilang commitment sa freedom of expression. Ingat ako, don't worry. Okay. Kasi yung where is it going? Alam ko, hindi ka natulog, may lagnat ka. No, but I also appreciate yung explanation, no, in terms of, at the same time, I also agree na as academics, especially as public figures with certain following, we have to responsibly exercise it. Kaya nga dun sa ating response, sinabi natin na that was not the only intervention that I made. Right? It's not like I said, oh, ito yung fact, and then malicious na. Meron din ako mga follow-ups. So if you look at yung response namin, dun sa mga follow-ups, I'm also very clear na that doesn't necessarily mean X, Y, and Z. But I think it was a legitimate point of discussion. So kumbaga, bilang isang public figure, at least yun yung definition, I try to at least steer a conversation. Kasi democratic exercise yun. And for me, that was responsible exercise of freedom of expression. Okay, I will only allow one more comment. Kasi may MR pa kayo, para makapag-go na. Unanimous decision lang ito. Ang paborito ko dito is yung mga nagpa-contempt, yung mga nagpa-contempt, okay, nag-cite ng mga pekeng kaso. Yun lang. ChatGPT, So, that you. yung sa answer pa lang namin, sinabi na namin right from the very start, motion to cite them in contempt. Yeah. And 2 days, 3 days Nag-apologize after, sila, nag-apologize kaagad sila. So sa akin lang, no, siguro naman kung magbabato kayo ng mga pananakot ninyo, and gusto ko lang sabihin na we're not afraid, no? At the peak of power of the despot, we fought back. And you cannot silence us. And that's the reason why I said yes as well. After nyo subukang i-silence yung mga katulad ng Richard Hendarian, we will fight back. And tingnan nyo naman siguro, mag-exercise naman kayo ng due diligence sa mga pleadings na ipa-file ninyo because natural, hihimayin namin yan at huwag kayong mag-hallucination cases at huwag kayong mag-chat GPT lamang. Dapat sinabi mo kasi, Cheska, quick comment, ang haba tuloy. Go, Roleta! Coroneta! At syempre, hello sa ating 3.1 viewers sa YouTube. Hi! Oh, Yun. Senator Akin na yan.
Mr. Gen Pop himself. Wow! Gen Pop. Rodante Mark Luminary, Marcoleta. luminary. Na magaling na. Magaling na There's a miracle! May himala! May himala! Sabi ni Nora Honor. Kasi from wheelchair, biglang naglalakad. Mabilis. Di ba? So, magaling yung PGH. May pneumonia, biglang wala. Maraming salamat, PGH. PGH, magaling Thank you, PGH. Director, Bisitahin, Doctor of Bilis, oh. PGH. Nakalakad. Paano ba iimal? May himala! Praise the Lord! Thank you, Lord! Bless me! Oo. Pasensyahan nyo na, Lord. They don't know what they're doing. Pero na, Hindi talaga. By the way, first name ko, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Eh, yung isa nga, lumuluhod eh. Para lang magdasal eh. Sa Senado, di ba? Kaya sabi ko lang naman, praise the Lord eh. If they can be religious, why can't I? Exactly. of course. Pero tuloy-tuloy na. No? Freedom So wala to nang, religion din yan, ngayon nabahagi na siya ng, ang tawag dito na general population, tuloy-tuloy ng kaso, nagpa-apply, magkakaroon na ng hearing, confirm na arraignment. August yata. Matagal pa actually. Matagal pa, no? Usually, mabilis yun dapat. Well, So it's a consideration to him. Kasi nagkasakit nga daw eh. Oo. Diba? Sa akin nga, ano bang game plan nila? No? Kasi kung malakas naman yung ebidensya nila, stop delaying. Diba? Kaso ang ebidensya dito nanggaling sa kanya eh. Siya yung ang nakakalungkot dyan, no? Kasama yung yung negosyante tsaka si bike defensor Nadami. na nag-execute ng affidavit. Kaya para ito yung dinonate namin sa inyo na panahon ng congressman ka. Siguro in-assure naman nila na okay lang to ha, kami bahala sa inyo. No? Tapos bigla yung negosyante ka lang, nag-donate ka lang, kasama ka na sa plunder, no? Sir, alam mo, madaming hindi nakakaalam ha, kasi parang na-present yung evidence, yung initial evidence na meron ng ombudsman. Parang ang dating kasi sa ombudsman, may mga antedated or post-dated na deed of donation na notarized just to make it appear na donated. So, nung nagkakaso daw doon sa COMELEC, para magkaroon ng excuse, kailangan nilang gumawa ng mga deed of donation na magbabayad ka ng ITR or yung donor's tax na notarized. Tapos parang ang pinalabas nila, Jan 2025 pa daw, nag-donate. Pero yung notarization was November 2025. And the notary was the law firm of Paulo Marcoleta. Or the son. The son. Oh my goodness. Oh. Ewan ko kung Nasaan siya ngayon? na-check mo yun ha. This can be Googled. This can be Googled. Nasabi to ni Ombudsman. So, yun ang dating sa akin, why the Ombudsman felt. Kasi ang dami nagtatanong kay Ombudsman. Siyempre, even well-meaning people hindi ko sinasabing may plunder talaga. Some well-meaning people are saying, plunder ba talaga yan? Donation lang naman yan, etc. But based on the evidence that the Ombudsman has, parang afterthought yung palusot na donated. Pero kung afterthought, palusot na donated siya, antedated, ibig sabihin, ang sinasabi nila, hindi niya tinanggap nung panahon ng congressman siya, ay nung panahon na hindi pa kandidato, di ba? Pero kaso November eh. So how does that help them? Kung January o November, ang kandidato January, February, di ba? Tsaka hindi nagbabago yung fact na tumanggap siya. Yun naman yung Tumanggap crux ng issue, di ba? Dinagdagan pa yung kaso, di may falsification pa. Nagperjurious pa. Yung notaryo pa, dinamay na naman nila. Ano ba naman to? Parang Ay, naku kaldero namang din Iga to eh. Luminary. Kawawa naman yung nagnotaryo. Ano ba naman? Niluluto nga sa sariling kaldero. Ano ba naman yan? Oh, anyway. Pero, again, dito plan B But, You don't have to preface all of the may mga lingering suspicion Pero to be fair to him, at least seamless yung kanyang cooperation with the authorities. di Isa nagtago. drama. Yung isa nagputukan pa yan, naging pugante na. Actually, if you go to the ICC website ngayon, at large, at extra large, sabi niya. Isa at large. nakalagay. At large. So, Nawawala ng kumpara ilag dun sa mga colleagues niya na at large at saka yung isa Official at large na. Ito talaga, no? At Si Senator Bato. Seamless yung process. Mabilis din maglakad, di ba? So, corporate. And we have to commend the Sandigan Bayan. Oo. Kasi lumabas ng Monday morning mabilis. ang warrant. Hindi na siya naka-attend ng impeachment. Kawawa naman. Kawawa naman si Senator Marcoleta. Hindi na naka-attend ng first day man lang ng impeachment trial. Naawa talaga ako. Parang ngayon ko lang nakita na may awa. Meron kang capacity for awa. Hashtag satire. Okay, hindi ba susunod? Go Roleta! May mga At siya na nga, Ay. si Mayor. Mayor Bastedes. Akala ko si ano, yung Kamusta na yung basura sa Davao? Nalinis na ba?
Oo nga, no. Di ba? Hindi, sa kapangyarihan pa sila. So, may Baha, pa sa Davao. basura, droga, ang dami. Dami Krimen. problema. Krimen, yeah. Oo, baha, basura, droga, krimen, confidential Smuggling, funds, confidential- pagnanakaw, 52 billion infrastructure worth na pera na hindi makita, no? Pinakamalaking confidential funds sa gastos sa city, pero walang nasusolusyonan, no? Pero, nagawa nila yung Project Romanov. Na siya naman pala ang unang nagsabi ng Romanov, no? Oo, Plan Romanov pala. oo. Well, ako sa akin, the people of Davao City, kayo lang naman talaga yung pwedeng mag-determine ng leaders ninyo, no? At ayoko yung kayong pangaralan, no? Hindi ko kayo pwedeng pangaralan at sasabihin nyo siguro, ang lagi nyo naman sasabihin, hindi, wala kang karapatan, hindi mo alam kung anong mga problema ng Davao, hindi ka taga Davao, wala ka sa ground, no? And I respect that. Kayo lang nakakaalam nun, no? Pero ang sigurado lang ako is you deserve better than the Dutertes. And I hope and pray that there will come a time that Davao will no longer be defined by the Dutertes, because I know a lot of great people in Davao, better, more intellectual, hindi na panis, no, hindi na bulok, kagaya ng mga Duterte, at yung mga track record na ganyan mga patayan, pagnanakaw, basura, walang infrastructure. I think Davao, this city, definitely deserve more than that. By the way, may Angat Bayanihan run sa Davao City soon. So, Wow. schedule daw. So, nabalita Pero na. may tanong lang ako tungkol kay Mayor Baste. Hindi na nga tungkol kay Mayor Baste, kay DILG Secretary John Vic Remulla. Because sa dami na ng kabalbalan and kalokohan ni Mayor Baste, hindi pa siya nadidiscipline ng DILG. Yeah. Because nagde-death threat siya kay Pangulo. Isang ulo lang ang gusto namin sa Ridge Coalition na event. Tapos ito, Operation Romanov. Yung basura yan pa sa Marcos Davao. family, yung basura na in-order ni Mayor daw na magtapon dun sa DNR. Walang disciplinary action at all. Any. Kahit Impunity investigation talaga, yeah. from the DILG. Baka may So, plan B rin. Meron ba kayong usamahan na Then, may plan B? nakaganon naman. Richard, no? Nakaganon lang. No, kasi kung kaya natin panagutin si VP Sara Duterte with this impeachment trial, 'di ba? Si Ombudsman pinapanagot yung mga kailangan panagutin. Sana man lang ang DILG na may kapangyarihan and mandato to do that should investigate at least Mayor Baste. And should, at in fact, di ba, may kapangyarihan naman sila mag-preventive suspension into discipline. Anong ginagawa? Amen. Di ba? Anong ginagawa nitong si John Pero Vic? panalo yan si Basta sa akin. Nakita niyo yung mga interviews niya dati? Mas konyotic pa yung English niya sa akin. Oo, tapos I biglang don't know ngayon. about my dada. Kasi ngayon biglang mas digong kay digong magsalita. Pero takot makipag-boxing kay Torre. So, ano ba nangyari dito? Nagka-cosplaying siya eh. Ay, Cosplaying syempre, mayor, paano cosplaying lang? digong. Eh, ano ba sinabi ng tatay niya sa kanya? Ano? Ay, Let's just say, Sarah yung best anak niya. Ganun ang standard. Uy, I support my own community. Grabe ka! At dahil sa Kaya ikaw wag mo ting ano yung si Harry na okay, ha? Si Harry na okay, wag mo ano yun, ha? Community of Public Service. Hala, bakit ako nasa ka dyan? Wala! Hoy, teka lang. Hoy, Jess Palsis. Ikaw talaga, Jess, ha? Ay, nasa tabi mo lang ako. One more. Para sa mga... Si Attorney Jess Francis at ang kanyang show na Jess Asking. Wow. Ano ba ba, Attorney Jess? Tell us something about that. Your show, Jess. First of all, thank you so much to the bosses and the producers who made it happen. No? Actually, malaking blessing pero malaking burden din kasi syempre, hindi ko naman inaakala magkakaroon ako ng sarili kong show. My God, that is a big shoe to fill, no? But sa lahat po ng mga nakikinig, lahat po ng mga tanong po natin sa lipunan po natin ngayon, yan po ang tatanungin natin sa Just Asking. Like kanina, tanong ko, bakit hindi pa naimbestigahan si Mayor Baste sa lahat ng mga ginagawa niya? Bakit ba hindi na-open yung BIR box? Yung mga ganyan pong tanong, nagtatanong lang naman po tayo. And we will continue to ask questions for the betterment of our society because if you don't ask the right questions, then you will not get the right answers. Kailan natin matutunghayan ang palabas sa Jess? Magsisimula na. Bilis na bilis yung mga boss ngayon eh. Gusto nila July 23. Uy! First guest mo ba to? Thursday. Ang taas ng energy namin pag kami magkakasama eh. 8 to 9 p.m. 8 to 9 p.m. po every Thursday. Dito lang po sa PRTV, Facebook, YouTube Live, tsaka po yung mga ibang channels. Hindi ko pa po memoryado, no? So I will just be joining. I'm just joining the PRTV family like this group here. So, thank you. Siya yung plan B sa
natin. Pag di tayo nag-work sa Candy. Hindi naman ako pwede makontempt eh. Nagtatanong lang ako. Nagtatanong lang. Just asking. Just asking. Just asking. Tunghayan natin yan, no? We guarantee. Sa pinakamatapang, matalino mga taong kilala ko, si Yun. Jess Falsis. So sana, Yakan na panoorin natin yan. Manonood kami sa'yo. No? Thank you. At sana, dahil nag-guest ka naman namin dito, Becca naman, i-guest mo Becca kami. naman. Abo! Okay, maraming salamat sa pag-join ngayong linggo, Jess Falsis.